Ito po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Heto nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Nagsalita na naman ho. Part 2 na ho. Neto mga ka-update. Pinatunayan na ho ni Saldico lahat ho ng sinabi ni Gutesa. Kaya lahat mga ka-update unang-una ho sa lahat was out dito kay Pinky Lacson. Bakit to? Kasi nga sinasabi ho nila lahat ho ng paninira dito kay Gutesa ginagawa nila. Lalong-lalo na ho yung si School Bukol mga ka-update. Sinasabing AI. Pati ho si Auntie Claire Castro. Dito naman mga ka-update, narinig naman ho natin na mismong galing kay Saldico kung totoo ang pag-iimbestiga ng ombudsman, patunayan niya ngayon yan. Patunayan niyang imbestigahan niya si Marcos Jr. Kaya mga ka-update, lumabas itong si Saldico. Umaasa na lang ho dito sa Senado na sila ang mag-imbestiga. Kasi nga, itong ICI mga ka-update, ano ho bang expect natin dyan? Ginawa ni Marcos Jr. yan para may maipakitang resibo o may maipakita ho silang tinatrabaho. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Kaya mga ka-update, pakinggan ho natin. Ito nga hong nilabas ni Saldico na part 2 sa kanyang video. Konektado ho lahat ng sinabi ni Gutesa dito. Kaya lahat ng paninira nila kay Gutesa at kay Senator Marcoleta mga ka-update, mukhang nagbabadya na. Lahat ho sa kanila tatama mga ka-update. Kaya rektahin na ho natin ito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isa like, isa share, isa subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho iyan. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan.
Ayan nga mga kabit, bandang sa huli ho, meron pa ho siyang pasabog si Saldico. Abangan ang part 3. Kaya mga kabit, hindi lang ho yan ang ilalabas o ilalantad ni Saldico. Ha? Meron pa hong baho o sikreto na hindi pa nakikita. Kasi nga, narinig naman po natin sa kanya mga ka-update na bawat 100 billion, magkano po yung kickback o magkano po yung porsyento ni Marcos Jr.? 25%. Bali sa 100 billion mga ka-update, nakakakuratsa, nakakabulsa ho sila ng 25 billion pesos. Ganyan po kalaki yung kay Marcos Jr. pa lamang. O yung kay Martin Romualdez pa kaya mga ka-update, sa tingin nyo. Kaya pala mga ka-update, itong si Tambaluslos, ha? Kung magsaya-saya, normal na lang sa kanila. Isa pa tong si One Ball University, mga ka-update, kung protektahan nila itong mga magnanakaw, mali-malita naman pala yung kinikita ho nila. Diba? Kaya pala mga ka-update, pinangakuan niya yung mga estudyante na ibibigay ho niya yung kanyang sahod kasi nga mga ka-update, mali-malita ho pala yung pinoprotektahan nila. Diba? Kaya update, sunod po natin dito si Atty. Topacio kung saan sinabi rin ho niya, hinahamon niya si Remula kung totoo nag-iimbestiga sila. Imbestigahan itong sinabi ni Saldico. Imbestigahan ho itong sila Marcos Jr., sila Martin Romualdez, hindi ho yung one-sided story ho sila. Kaya mga update, rektahin na rin ho natin to, wag na ho nating patagalin pa. Ano po ang nakikita niyo po dito sa paglabas po nitong si Congressman Zaldico po, attorney? Well, of course po, ito ay aking conjecture lamang. Ngunit tingin ko po ay masyado na pong napikon o sumobra na ang ginagawa kay Congressman Zaldico na parang sabi nga niya, he is being made the poster boy for the anti-corruption proceedings by the present administration at parang gusto siyang gawing pantakip. So, tingin ko po is in order to protect himself and also to expose the truth ay lumabas na po siya at sinabi niya ang kanyang nalalaman dito po sa flood control scandal na ito. Opo, at nakikita niyo rin po ba na tumutugma sa mga ganap, sa mga development, sa sequences po, sa mga nangyari mula pa nung nag-umpisa itong investigasyon, yung mga narinig natin sa unang mga bahagi ng investigasyon, underpass, sa watch ni Senador Marcoleta, hanggang sa pinalitan na ito ni Ping Lacson, na natigil ang investigasyon, nabuksan itong ICC, lahat ng mga nabubulgar. Tumutugma po ba doon sa mga nagiging pahayag po ni former Congressman Zaldico? Opo, in its general terms, kasamang Admar, ay nakikita na po natin yung pattern sapagkat marami pong nagsasabi, and I believe this to be logical, na hindi po maaring makatakas ang Pangulo sa responsibilidad dito. May sinasabi po sila na bakit daw i-insert yung 100 billion, yung NEP nga po ay galing sa presidente. Well, maraming reasons po dyan. Unang-una, para maitago yung insertion, para maka-escape ng liability yung presidente. Para sabihin niyang hindi naman ako nag-insert niyan. Pwede rin na ito ay para pagtakpan yung mga insertion sapagkat naging unconstitutional po yung insertion na naging mas malaki pa po yung budget ng DPWH kaysa sa DepEd na ito po ay labag sa ating saligang batas. Marami pong reason kung bakit nasa BICAM po ang ginawang insertion, pero sinabi naman po ni Zaldico bilang chairman ng Appropriations Committee na ito po ay nasa pag-uutos ng Pangulo. Opo, tama po kayo dahil ang sabi nga na kung gusto talaga ni PBBM daw, dapat sa kanya na, hindi na dapat na iutos. Pero make sense din po na posibleng insert na lang para kung magkabulilyaso man, walang direkta agad-agad. Pero yung nabanggit na wag kang umuwi, kami bahala sa iyo, nagtagal siya doon sa Amerika, make sense din po, attorney. Opo, at tama po yun sapagkat unang-una po may extradition treaty tayo sa Amerika. Meron din tayong Mutual Legal Assistance Treaty sa Amerika, yung MLAT. Yan po ay kita nyo, kung gugustuhin naman po ng ating pamahalaan ay
madaling ibalik ang isang tao. Kita nyo yung nangyari kay Mayor Alice Guo at kay Cassandra Leong na agad-agaran ay naibalik dito. Bakit si Saldico ay hindi maibalik-balik dito? So yun po ang mga katanungan na mahirap pong sagutin except in the context na ayaw nga siyang pabalikin sapagkat marami na siyang nalalaman. Opo, doon po kasi detalyado din, maliban doon sa video, meron din siyang listahan doon sa 100 billion na pesos. Nakikita nyo po ba na pagpalagay natin na mali yung kanyang sinasabi, pero kakayanin ba niya na siya lang ang makapagpalabas ng mga proyekto na yon? Kumbaga siya lang yung parang big fish noon na wala siyang kakuntsaba. Ganun siya ka-confident na kaya niyang mailabas yung pera na yon? Hindi po, sapagkat ang naglalabas ng pera ay hindi naman po lehislatura. Pag natapos na po yung GAA, ang pag-order po ng paglabas ng pera ay nasa executive, or specifically yung Department of Budget and Management. So hindi po pwedeng si Saldico po lamang. Pagkatapos na po ng GAA at yan na po ay naipasa sa Pangulo, tapos na po ang trabaho ni Saldico, technically speaking, as a legislator. So nandoon na po, lumabas na yung GAA, nandoon na po sa Presidente kung anong i-veto niya. The fact na hindi niya binito yung katakot-takot na insertion sa 450 billion na ang binito niya ay 26 billion lang yata or something, means na talagang merong collusion po rito na yung insertions ay wag mawala. Opo. Now ngayon po, syempre meron ding pumapanig sa kanyang mga inaakusahan at sinasabi kung tunay talaga na siya ay magte-tell all na, bakit hindi na lang siya umuwi, panindigan niya, sumpaan niya yung kanyang salaysay po, attorney. Actually po, nagtataka rin po ako kay Senator Lacson kung bakit hindi niya pinayagan si former Congressman Saldico na mag-testify via Zoom. Ang sasabihin nila, wala daw accountability. Involved po ako rin sa investigasyon ni Alice Guo at si Cassandra Leong. Alam niyo po, noong time na yon may mga nag-testify po via Zoom galing pa sa Thailand na hindi din naman po under oath pero pinayagan po ng komite ni Riz Ontiveros. Marami pong nag-testify laban kay Pastor Kibuloy via Zoom. Hindi rin under oath, pinayagan din po nila. Bakit iba po ang pamantayan pagkakalaban nila ang iniimbestigahan at iba ang pamantayan kapag kakampi nila ang pinagtatakpan nila? Napansin nyo rin po ba na parang yung linyahan niya, same din yung sa linyahan din po ng iba pa? Ay opo, yung kanyang sinasabi nagtutugma sa sinasabi ni Diskaya, ni Gutesa. Ang problema nga po dito sa Blue Ribbon, sa ating Senado, kapag papunta na kay Martin Romualdez yung trail, kung ano-anong paninira ang gagawin nila, katulad kay Gutesa, sasabihin nila, falsifikado yung affidavit. Sinumpaan na nga yung affidavit, yung kanyang sinabi ay under oath na nga sa Blue Ribbon Committee. So, agad-agad pagka laban sa kanilang kakampi, kaalyado sa politika, sasabihin walang batayan. Pag laban sa kanilang mga kalaban sa politika, sasabihin nilang matibay. So, talagang double standard po ang ginagawa. Tsaka nakikita nyo na talagang parang may bigat yung kanyang pahayag po eh. Kasi Definitely siya po. yung malapit sa speaker. No, nakakausap niya, direkta rin ang instruction mula sa presidente. Kumbaga parang nakikita niyo po na walang ibang rason para hindi ito maging paniwala, attorney. Tama po yun. Nagtataka nga po ako sa Malacanang dito sa mga kaalyado ng ating pamahalaan. Noon ay gigil na gigil sila kay Saldico. Sabi nila itong si Saldico ang may alam ng lahat. Siya yung talagang nagawa nito. At alam niya ay yung mga people involved. Bakit nung nagsalita siya tungkol sa mga people involved, bigla na siyang hindi credible? So yun po ang pinagtataka ko sa sinasabi nila. Very inconsistent po talaga ang sinasabi nila.
Opo, and sa nakikita nyo po kasi hindi basta-basta rin yung aligasyon nitong si Congressman Zaldico. Napapanahon na bang umuwi siya or nakita nyo po ba latagan na lang muna ng kanyang alam at mga maihaing ebidensya kasi yun nga nandun yung pangamba na may bantana sa buhay niya kapag andito na siya sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo po, attorney? Alam niyo po, kung sa pag-uumpisa lamang ng investigasyon, yung sinabi lamang po ni Zaldico ay enough. Yan ay sapat na po para mag-umpisa ng investigasyon ang ombudsman. Kaya't hinahamon ko ang ating ombudsman na mag-imbestiga. Bakit ko sinasabi ito? Alam niyo po, ang tanggapan ng ombudsman under the law, kahit anonymous complaint, pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman kahit sumulat ka lang, wala kang pangalan, sinasabi mo ganito't ganon ang ginawa ng isang opisyal at ito ay tiwali. Pwede nang imbestigahan. Ito, may isang taong nagsasabi. Humarap siya upang panindigan yung sinasabi niya. At siya yung isa sa mga tao na ang dami nagtuturo na sangkot. Bakit hindi imbestigahan? So, for the purpose of the ombudsman, sufficiente na po yun. Yung ICI naman po, ay hindi naman po held sa strict rules on evidence ang ICI. So maaari din po nilang tanggapin yan. Ganon din po ang Blue Ribbon Committee. Hindi naman po istrikto ang pagsunod sa rules of evidence sapagkat legislative inquiry lang naman po yan. So, on the basis of the mere existence of that statement and the video ay pwede na pong yan po ay pwede nang saluhin at mag-further investigation. Opo, and nandun din po yung question sa tiwala kung ano po yung kanyang gagawin lalo na sa mga legal na hakbang, yung pagpapanumpa, saan siya lalapit, saan siya dudulog sa sangay sa gobyerno sa kasalukuyan na attorney kasi nakikita niyo naman po dito po sa DOJ, parang nakikita natin minsan na merong naki-question yung nagiging hakbang. Dito naman po sa ombudsman, ganun din yung mga nandun din yung questionable rin po. Sana kaya siya lalapit. So ang nababasa natin sa mga komento ng ating mga kababayan, maganda lahat ng kanyang mga naging ebidensya, resibo kumbaga, kung ano ba mailabas na niya at least for the record na yan habang inaantay ang legal na proseso na iba. Attorney, tingin mo? Opo, actually, kung ang kine-question po nila yung evidentiary value, kung gusto nilang sumpaan yan, pwede naman pong sumpaan yan. Natatawa ako na sinasabi na dapat daw siya pumunta sa notaryo dito at sumpaan yung kanyang statement. Hindi na po kailangan yon. Pwede po siyang manumpa sa isang foreign notary public at sa pamamagitan ng apostil, yun kanya pong sinumpaang salaysay provided that yung bansa kung saan niya ginawa yung kanyang panunumpa ay signatory doon sa Apostille Convention ng Hague, ay pwede na po yung gamitin dito. Number 2, pwede po tayong kumuha ng deposition or letters rogatory sa pamamagitan po ng commission. Ayan po ay medyo komplikadong bagay, kunit meron pong mekanismo kung saan po ikaw ay pwedeng pumunta sa isang foreign jurisdiction at kumuha ng mga ebidensya doon. So marami pong paraan kung gusto lamang ng ating pamahalaan at marami pong mga legal luminaries na alam yan. Ang problema, ayaw nila. Lagi nila sinasabi, bumalik ka rito, hindi naman po kailangan bumalik. Opo. Doon naman po di ko alam kung na-monitor nyo yung buo sa investigasyon po dyan sa Senate Blue Ribbon kanina po, attorney. Ano po yung basa po ninyo sa naging takbo ng investigasyon po kanina? Marami po talagang question dyan lalong-lalo na sa pagbabalik ni Senator Lacson at obvious naman po, hindi lang naman po siguro ako nakakapansin na talagang may pinagtatakpan po itong si Senator Ping Lacson. Kaya lahat po ng ebidensya pointing to Romualdez and ultimately to the President, kanyang sinusuppress, dinidiscredit, pinahihirapan. So I'm sure hindi po yan nakatakas sa atensyon ng ating mga kababayan.
Opo. Bukas po magkakaroon ng or sa mga susunod na araw magkakaroon po ng mga rally po na gagawin po, sir. Pero bago pa man ito, meron pong inilabas na listahan ng kilos protesta ng taong bayan. Alam niyo po hindi ko na sana pag-iintindihin yung Simon Tulfo, medyo uliani na yan Kanya lang, ang nakakabahala po rito is not that naglabas si Mon Tulfo ng listahan because kahit sino naman pwede maglabas ng listahan. Ang nakakabahala dyan, yung sinasabi ng Malacanang na kinuha daw nila yung listahan at pinapaimbestiga sa Armed Forces of the Philippines. Kailan pa naging source of reliable intelligence information ang isang discredited journalist katulad ni Mon Tulfo. So alam nyo, lahat po yan nakikita nyo naman po pagtugma-tugma na ang layunin lamang po ni Mon Tulfo in collusion with Malacanang ay takutin, to intimidate, to browbeat, to harass yung mga organizers nitong rally sapagkat takot na takot po sila sa rallying yan. Opo, at nakikita nyo rin po ba na ang pagiging selective? Kasi halimbawa, marami namang nananawagan through social media, halimbawa doon sa pagsasailalim sa hair follicle para mawala yung agam-agam kasi naririnig na talaga natin itong mga issue laban sa presidente pero wala namang aksyon. Pero nung nag-post itong gumawa ng aksyon, pinaimbestigahan agad sa militar. Yun nga po ang aking sinasabi. Talaga pong double standard ang pamahalang ito. Alam niyo po, natatandaan ko tuloy. Ako'y may edad na rin naman, senior citizen na ako. Nung panahon po ni Marcos Sr., nung nagkaroon ng aligasyon na siya daw ay nagpa-opera, alam niyo ginawa niya? Siya po on national television, inangat niya yung kanyang barong Tagalog para ipakitang walang post-operative scars. Wala pong sugat, walang peklat. Bakit ngayon may ganitong alegasyon ay ayaw ipakita o ayaw pagpasailalim sa hair follicle test? To once and for all, put at rest yung mga ganitong alegasyon. Ang dali-dali kung talagang wala kang itinatago, di ba? Patest ka, sasabihin mo, kita nyo na, walang basihan yung inyong mga paratang sa akin.